nagigil ako doon sa 10 billion budget for importation of inorganic fertilizer. Hindi ko ma-imagine na maggagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. 30, bakit tayo mag-i-import sa iba? At hindi natin bilhin yung ating sarili? Para nabibigyan natin ng trabaho yung kapwa natin Pilipino na naghihirap. By providing the policy framework, public investment, and support services required for domestic and export-oriented business enterprises. The 2024 proposed expenditure program, the DA, is 167.5 million, which is comprised of 164 billion new appropriations and 3.1 billion automatic appropriations, which will fund the Office of the Secretary and its 9 attached agencies and 8 attached corporations. The agenda for the day are the proposed budgets under fiscal year 2024, with the proposed new appropriation of 92 billion with its following bureaus. The Bureau of Soil and Water Management, 2.3 billion. The Bureau of Agricultural Research, 951 million. The Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, 111 million. The Philippine Rubber Institute, 130 million. The attached agencies are the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources with 7.8 billion, National Fisheries Research and Development Institute with 468 million, the Philippine Carabao Center with 700 million, the Agricultural Credit Policy Council with 2.7 billion, the Fertilizer and Pesticide Authority with 188 million, the Philippine Council for Agriculture and Fisheries with 218 million, and the Philippine Fiber Industry Development Authority with 474 million. Also in our agenda are the following attached corporation: the National Dairy Authority with 218 million, the Philippine Fisheries and Development Authority, which has 4.9 billion, the National Food Authority with 9 billion, and the Sugar Regulatory Administration with its 1 billion, and the National Tobacco Administration with 550 million. Okay, so we now hear from you. I just want to explain to you why I'm very particular about composting our kitchen and garden waste, diba? Kasi gigil na gigil ako doon sa 10 billion budget for importation of inorganic fertilizer. Hindi ko ma-imagine na maggagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. 38% of the soil of the Philippines are degraded. And ang dami-dami natin basura. Kitchen and garden waste comprise 50% of our waste. Nagkalat lang yan. Ako since 2002, doon sa aming bayan sa Las Piñas, bumibili ako taon-taon ng composting machine out of my own money para gawing fertilizer yung aming kitchen and garden waste kasi gigil na gigil ako dyan. And nagtagumpay kami. Alam nyo, we have now in our city 89 composting facility. We produce 89 tons of organic fertilizer every month. 1 ton for each composting machine. And then, pinamimigay ko po yan sa mga farmer at saka urban gardeners na binibigyan ko sila ng libreng seeds. Kasama niyan para magtanim sila ng gulay para pag wala silang trabaho, hindi sila magutom at hindi sila magnakaw. Kasi nung nagkaroon ng COVID, ninanakawan pati yung aking mga composting machine na makina, ninanakaw ng aking mga kapitbahay dahil nawalan siguro ng trabaho, walang makain. Kaya binibigyan ko sila ng vegetable seeds at saka organic fertilizer para magtanim sila at nang hindi sila magnakaw. At alam nyo ba, sa aming bayan, we save 300 million a year para sa pagtatapon ng basura dahil inire-recycle namin yung aming waste. Munti nyo 300 billion a year. Isang bayan lang. Kaya ako, gusto kong gawin yan ang lahat ng bayan sa Pilipinas. Kaya panay ang pakiusap ko na imbis bili natin ng chemical fertilizer na lahat ini-import natin kasi the only chemical fertilizer company dito sa Pilipinas, sinira ng Yolanda. Kaya lahat imported. Imbis na mag-import, dilinisin na lang natin yung ating kitchen and garden waste, gawin nating organic fertilizer at libre
libre sa mga farmer natin. Gusto kong dadating ang araw na wala na tayong import ng chemical fertilizer. Gusto ko manggaling sa ating kitchen and garden waste. Kaya pinibigyan ko ng pera itong Bureau of Soil and Water Management para mamigay sila ng composting machine. At yung supplier naman na magtuturo eh. Willing naman sila magturo kung paano gagamitin yung composting machine. Kami hindi na kami tinuruan. Yung binilang ko ng composting machine ang nagturo to sa aming mga trabahador kung paano gamitin yung composting machine. Bakit ayaw niyo? Itigil ko daw. Gigil na gigil ako doon sa 10 billion mo eh. Oo, kasi hindi naman kailangan yun eh. At mas maganda pa ang soil. Oo. Tapos sabi ng PhilRice, yun daw compost natin, dagdagan lang natin ng animal manure, pwede na sa rice. Oo. Nanggigigil na rin yung mga may animal manure eh. Lahat sila kinakausap ako, nabilhan nyo daw sila ng organic fertilizer, willing silang i-process yung kanilang animal manure para ipagbili sa inyo yung kanilang organic fertilizer. Aba, 10 billion? Nasisyak ako sa 10 billion. O para sa importation of fertilizer. Nasisyak ako doon. Talagang ako, tinotolerate ko, kayo lang doon. Ano lang yon? Temporary lang yon. Yung importation natin is temporary. We use that to i-cover yung shortage natin. But the permanent solution would be that we produce our own. Hindi ba? Katulad nung seeds, 10 billion din sa seeds. Samantalang kayang-kaya ng PhilRice na mag-produce together with our farmers yung inbred seeds. Ba't ayaw natin noon? Tapos meron na ngayong mga kumpanya dito sa Pilipinas that can produce hybrid seedlings. Pumupunta nga sila sa akin, pinipresent nila yung hybrid seedlings nila. Bakit tayo mag-i-import sa iba? At hindi natin bilhin yung ating sarili? Para nabibigyan natin ng trabaho yung kapwa nating Pilipino na naghihirap. Alam mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talong-talo na tayo. May mga articles na nare-read ko, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, talo na tayo ng Indonesia. Bakit? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. Alam mo, baguhin nyo yung inyong pag-iisip. Hindi na tayo importation, developmental tayo sa Pilipinas. I-develop natin, nakakahiya. Alam nyo, pag nagbabasa ako ng article na talo na tayo ng lahat, nalulungkot ako eh. Kasi dati, tayo ang number 1 eh. Noong 1950s, tayo ngayon ang kulelat. Ang tatalunin na lang natin, Myanmar. Di ba nakakahiya? Baguhin natin yung mentality natin na yan. Katulad nyo, binibigyan kita ng 2 billion, ayaw mo? Para magbigay ka ng composting machine, ayaw mo? Lahat sila nanghihingi sa akin ng pera, ikaw lang binibigyan ko eh. Kasi gusto ko matanggal yung 10 billion na tawag doon, pag-import ng chemical fertilizer, nanggigigil ako doon eh. Kaya ako binibigay yan sa iyo. Tapos nagre-reklamo ka pa na stop daw muna. Ano yan? Ba't nyo ini-stop? Temporary lang yung importation natin ng chemical fertilizer. Dadating ang araw na tayo talaga ang gagawa ng sarili nating fertilizer at organic pa. Alam nyo, sa France, pinagbawal na nila chemical fertilizer. Ano na sila? Ano tawag nila doon? Yung natural farming. Kasi daw, yung kinikita nila sa export ng kanilang produkto out of their chemical fertilizer, ginagamit lang nila para linisin nila yung ilog nila. Kasi napopollute ng chemical fertilizer yung ilog nila. Bakit pa nila ipopollute ang ilog? Magpapakahirap sila magtanim, tapos lahat ng kita nila doon sa tanim nila, gagamitin lang nila para tanggalin yung pollution sa ilog nila. Pinagbawal nila ang chemical fertilizer. They're doing natural farming. Tinanong ko sila, nagpunta ako doon, ba't kayo natural farming? Kasi ma'am, nauubos lang ang pera namin, kalilinis ng ilog namin, lahat ng kinikita namin sa aming mga export, ginagamit lang namin para linisin ang ilog namin. Kasi yung chemical fertilizer, nakakapollute siya ng water. Tumutuloy yan sa ilog at napopollute ang water. So bakit natin gustong-gusto yun? Ba't gustong-gusto natin yun? Samantalang we can make our own fertilizer. Napakadali.
Ang dali-dali gumawa. May trabaho pa yung mga tao kasi yung gagawa ng chemical, sa amin araw-araw nakasakay sa bisikleta, kinokolekta yung mga kitchen and garden waste na nilalagay lang ng mga bahay sa plastic sa kanilang, ano tawag dito, sa kanilang fence, yung kanilang gate. Tapos yung aming trabahador, hindi nga sumasakay sa sasakyan nakabisikleta lang Kinokolekta every morning. Tapos dinadala dun sa kanilang composting machine na barangay based. Alam nyo, yung aming composting machine na nanalo yan, binigyan ng Austria, the best sustainable practice. At pinapunta ako sa Singapore at pinag-speech ako dun sa kanilang mga bisita all over the world sa Singapore tungkol sa ating pangungulekta ng kitchen waste na kinocompose natin sa composting machine. Alam nyo, ang isang composting machine can produce 1 ton a month. So times 12, that's 12 tons a year. Times 60, that's 720,000 pesos a year nakita. Ang isang composting machine is only 800,000 pesos. So payback period is 1 year. Mahal pa nga sa inyo kasi mahal kayong bumili kaya kayo 800,000 pesos. Ako, pag ako bumili, 500,000 lang. Di 1 year lang ang payback period. Di ba magandang negosyo yun? Di ba? Walang negosyo na ang 1 year ang payback period. Walang negosyo na gano'n. Kaya mahalin nyo yan. I-promote nyo. At ako hindi mo makakasave tayo ng 10 billion a year tapos mabibigyan pa natin ng libreng fertilizer yung ating mga farmer tapos mabibigyan pa natin ng trabaho yung nagagawa ng compost. Kasi 2 empleyado isang composting machine.